be seated. We are still in the last Wednesday of the Bible study topic about the good works of the believers. So this is our last Wednesday for that subject. Now let us read our text from Galatians chapter 6 verse 9 up to 10. Galatians chapter 6 verse 9 up to 10. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So Paul reminded us, let us not be weary in well-doing. And the Bible says about, Paul is encouraging us for the previous weeks na ating napag-aralan ito. Tinuturo niya sa atin yung burden. Tinuturo niya sa atin how we should go along with our brothers and with our sisters. Kung paano tayo makipagkapwa-tao, anong treatment natin sa bawat isa. Now, I would like to give this title like Perseverance in Doing Good. So, minsan nakakapagod ang gumawa ng mabuti, lalo't pag hindi na-appreciate. Pero ang turo ni Apostol Pablo kabaligtaran, sabi niya, huwag daw tayong manghimagod na gumawa ng mabuti, especially for the household of faith. Now, when we talk about perseverance, mga kapatid, the definition, the biblical definition of perseverance is somewhat broad. If you're going to look at it in the Google, pero looking at it in the perspective, biblical perspective, when we say perseverance, may ethics kasi sa Bible, no? May biblical ethics when it comes to how we should live, ganyan. In biblical ethics, it denotes the duty. Everybody say duty. So meron tayong duty, kaya di ba meron duty of men sa Ecclesiastes, di ba? It denotes the duty and the privilege of a Christian to continue steadfastly. So, hindi lang basta magpatuloy, kundi ang sabi ng biblical definition is, we should continue steadfastly. We should continue steadfastly in obedience and fidelity to Christ. Not, listen to this, not in order to inherit eternal life. Sumusunod daw tayo hindi dahil we want to inherit eternal life. Pag pinag-usapan ay perseverance, we are not talking about eternal life, reaching eternal life. Your goal is not to receive that eternal life na pinramis ng Panginoon. When we talk about perseverance, it deals with the in-depth life of the Christian, your duty. Ang baguhan, hindi niya alam ang duty niya. So you don't expect sa mga bago nakakilala kay Kristo, to perform with their duties. Kaya as they go along, habang sila'y tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, naiintindihan nila yung kanilang duties and responsibilities. So therefore, perseverance can only be seen to those Christians, sa mga Kristiyanong naglilingkod ng patuloy. Hindi yung bago, kundi sila yung mga matatagal na sa simbahan, and dun mo makikita sa kanila yung definition ng perseverance. Amen. So hindi hinahanap ang perseverance sa baguhan. Hindi hinahanap ang perseverance sa bisita. Hinahanap ang perseverance, tinuturo ni Paul sa Galatians chapter 6. The book of Galatians is an epistle.
And the epistle is a letter to the saints, hindi sa mga unbelievers. So if this letter is letter for the saints, sa mga na-saved na, sa mga hindi na nag-goal ng eternal life, because eternal life is already given when you believe God. Pinangako na ng Diyos yan. Hindi mo na kailangan pang ulit-ulitin pa, Lord, ha, yung promise mo yung sa akin, ha, ganun. You don't need to repeat that again and again sa Panginoon. Kasi promise niya na sa'yo yun eh. Nung naniwala ka, yun na talaga ang destination mo. Your destination is heaven. So don't pray for you to go to heaven. Kasi yun na talaga ang pupuntahan mo eh. So hindi puro heaven, puro heaven. God wants us to have maturity in His words. Maturity sa kanyang salita. Kaya sabi dito mga kapatid, not in order to inherit eternal life, listen to this, but to demonstrate. Demonstrate love and gratitude to Christ for His great salvation. So, perseverance is what? Perseverance is demonstration of our love and gratitude. Pagpapakita ng pag-ibig, pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. So when you are persevering, kapag nagpupumilit ka, bagamat maraming mga pagsubok, pag nagpupumilit ka sa paglilingkod sa Panginoon, you are actually demonstrating love and gratitude to Him. In formal way, in any way, yun ang message mo sa Panginoon. Kaya ka nagtitiis because you love Him. Kaya ka nagtitiis kasi pinagpapasalamat mo sa Kanya. Yung mga bagay, di ba, in all things, give thanks. Give thanks in all things. So yun yun, gratitude mo sa Panginoon. So that's what the biblical definition told us by the New Anger's Bible Dictionary. Nung binabasa ko sa kanina, sabi ko, maganda yung definition niya. So perseverance, again mo, yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. He perseveres because He wants to demonstrate love and thanksgiving, yung gratitude. Bakit gratitude, Pastor? That's the nature of God. You cannot really separate gratitude out of love. Once you have love, you have gratitude. Pag may pag-ibig ka, may pagpapasalamat ka. Alam nga naman may pag-ibig ka tapos ingrato ka. Ay hindi po pwede yun. Magkahiwalay po yun. So dapat, when you are in love, then you have this gratitude. Amen. So ano ba ang perseverance in simple way of understanding it? Aside from the demonstration of love and gratitude. May isang nabasa ako mga kapatid na teacher ng kindergarten, no? Yung kindergarten, tuturo siya sa mga bata. Ito ay, meron silang, siyempre, pag ganyan, meron silang activity sa labas ng school. Sinusuotan nila yung bata ng mga, yung sa Amerika, ito yung cowboy boots. Diba? Yung cowboy boots, yung parang mayroong bearing sa likod ng, medyo ka, oo. So, sinusuotan niya yung isang batang lalaki yung, ng boots. Hirap na hirap siya. Bago niya pa maumpisahan yung pangalawang yung boots sa paanong bata, grabe na yung pawis niya. At nung naisuot niya na yung dalawa, sabi nung bata, teacher, baligtad. Siyempre, napahiya ka. Siyempre, ikaw yung teacher, tapos baligtad ang pagkakasuot mo sa bata ng sapatos niya. So, di tinanggal niya. Ang bilis matanggal. Kasi siyempre, mahirap talaga mabilis siyang natanggal. Tapos, nung ibinabalik niya na, at naitama na, siyempre, matagal ding ibalik yon. Nung naitama na, sabi nung bata, teacher, hindi ito ang boots ko.
Siyempre, nagtitimpi lang yung teacher. Baka mabatukan niya. Tahimik lang yung teacher. Sabi niya, tinanggal niya ulit. Hindi pala itong sapatos mo sabi niya. Ba't di mo kagad sinabi? Di tinanggal. Pagkatanggal, sabi nung bata, nung natanggal na, sabi niya, sa kapatid ko po yan. Pinagagamit sa akin ni mama. Di balik na naman niya. Di binalik na naman, mga kapatid. At nung maibalik na, halos mangiyak-ngiyak siya sa inis dun sa bata, mga kapatid. Di naibalik na ng maayos, medyo nahirapan ulit siya. Okay na. Sabi ganun, tara, lalabas na tayo. Nasaan yung iyong nasan yung guantes? Kasi di ba, mga boots, may mga cowboy, may guantes yan, di ba? Nasaan yung guantes mo? Sabi niya, nasa sapatos ko. Kaya pala ang sikip. Sinuksok niya doon. Now, kayo magsabi, ano ang perseverance? Pagtitimpi, pagtitiis, pagpapatuloy. That is perseverance. Actually, and when we serve the Lord, may mga bagay na ginagawa natin na hindi sumasakto. And then the Lord will say, it's a wrong foot. Di ulit ka na naman. Tapos, nung matapos na parang hindi naman, parang hindi sakto. Hindi kasi sa'yo yan So, ang daming patalastas ng buhay natin. But at the end of the day, mga kapatid, mananalo pa rin yung nagpipersevere. So the point is, Paul is teaching us, sabi ni Paul, let us persevere in doing good. Kahit na nahihirapan na tayong gawin yung mabuti, hindi mo naman ginagawa para sa sarili mo, ginagawa mo para sa Diyos. Ituloy mo. Kaya nga sinabi niya na, in due season, if we will not faint, we will harvest. We will reap what we sow. Yun naman yung sinabi niya, mga kapatid. Tsaka niya lang idinugtong yung tungkol sa kapatid Pero binibigyan niya ng diin is yung perseverance natin. Kaya ang sabi ng Psalms 27 verse 14, 27 verse 14 ng Psalms, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. The question is this, how long is the word wait? Gaano katagal yung word na wait na yan? Wait on the Lord. It requires what? Perseverance. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Wait. It requires time, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Paul sa text natin, Galatians chapter 6 verse 9, sabi niya, let us not be weary in well-doing. Let us not be weary. So it speaks of what? Perseverance. Huwag tayong manghimagod. Huwag tayong manghimagod. Let us not get tired of doing what is good. So, again, it speaks of, ang direction niya is perseverance. Nakukuha ba ninyo, mga kapatid? Ang direction ni Paul, ang gusto niyang ituro sa atin, magkaroon tayo ng mahaba-habang pasensya. Magkaroon tayo ng patience, magkaroon tayo ng pagpupumilit. And when we talk about perseverance, mga kapatid, we talk about continue in loving God. Kasi nga, di ba, ang perseverance is demonstration of our love sa Panginoon. So how we should persevere? Paano tayo magpe-persevere, magpapatuloy, hindi manghihimagod sa paggawa ng mabuti? Papaano? Ang sagot ni Apostol Pablo, huwag kang manghimagod na umibig.
Continue in loving God. Huwag mong palipasin ang araw na hindi mo na-demonstrate sa Diyos yung pag-ibig. May means of devotion, prayer, trust, reading His Word, memorizing the Word of the Lord, i-quote mo siya, i-share mo siya, yung Word of God. In any way that you can demonstrate loving God. That's the only way. Yun lang ang tamang paraan para yung paggawa ng mabuti ay hindi tayo mapagod. Sapagkat ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, ito ay palaging nasa ugat ng pag-ibig. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Kapag tayo ay nasa pag-ibig, ang ginagawa natin kahit hindi mo naiisip na ito'y mabuti, mabuti ito. Kasi ang pinagmumulan, ang pundasyon ng ating ginagawa ay pag-ibig. Amen? So in everything we do, kung ito ay nasa pundasyon ng pag-ibig, well-doing yon, doing good yon. Yun ang sabi ni Paul, the only way for you to maintain doing good is continue in loving God. Huwag daw tayong manghimagod na umibig sa Diyos. Everybody say amen. In John chapter 15 verse 9, as the Father hath loved me, so I have loved you. Anong sabi ni Kristo? Continue ye in my love. John chapter 15 verse 9. Okay. Yun, salamat, may lumabas. Okay. John chapter 15 verse 9. Sa mismo nagsabi, continue ye in my love. Magpatuloy kayo sa pag-ibig ko. Tingnan niyo mga kapatid. Ano ang request ni Lord sa atin? Magpatuloy sa pag-ibig sa Kanya. Abide in my love. Sa ibang salin. Bababaw yan, sister. Doon sa King James mo, tingnan. Tingnan mo ang pagkakasulat dito. Continue ye in my love. Magpatuloy kayo. Continue ye in my love. Yan ang request ni Jesus Christ. As the Father hath loved me, inibig ako ng Ama, kaya iniibig ko kayo. Magpatuloy kayo sa aking pag-ibig. So, kung yung pagpapatuloy natin, ang ibig sabihin ng continue, yung pagpapatuloy natin ay pagpapatuloy sa paglilingkod, pagpapatuloy sa pagsamba, pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Yung pagpapatuloy na yan, mga kapatid, ang ugat niya, sabi niya, in my love. Because I can give my life because of love. I can give and offer salvation because of my love. I can forgive sins because of my love. Yun yung ibig sabihin ni Kristo. Lahat ng ginawa ng Panginoon, nakaugat, nakafound, nakapundasyon sa pag-ibig. He first loved us. Hindi tayo unang umibig sa Panginoon. He first loved us. Kaya doon daw tayo magpatuloy. So babalikan ko. Kung yung tanong kanina, paano tayo makapag-persevere, magpapatuloy sa paggawa ng mabuti? Ang unang sagot, di magpatuloy ka sa pag-ibig sa Diyos. Hindi ka magmimintis sa paggawa ng mabuti. Kahit hindi mo bantayan ang sarili mo, kahit hindi mo ilista ang ginagawa mo, pag umiibig ka kay Kristo, automatic nakakagawa ka ng mabuti, mga kapatid. Everybody say amen. Just like tonight, mga kapatid, you are here, nandito ka, kasi iniibig mo ang Diyos. Ang tanong, ang pakikinig ba ng salita ng Diyos, ang pag-aaral ba ng salita ng Diyos ay mabuti? Hindi mo naman pinili yun eh. Inibig mo lang ang Diyos, dinemonstrate mo lang yung love mo sa Kanya, kaya ang resulta na ginagawa natin is, mayroon tayong deeds, mayroon tayong gawa, may work, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya, another is, we should continue loving God because when you continue love God, you continue to hate worldliness. Ito ulitin ko.
Paano daw tayo magpe-persevere? Kasi ang sabi ni Paul, let us not be weary. Huwag tayong manghimagod na gumawa ng mabuti. So paano ako hindi manghihimagod? Una, huwag kang magmintis sa pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, habang iniibig mo ang Diyos, kinamumuhian mo ang kamunduhan. Pero kung minamahal mo ang kamunduhan, lumalabas, hindi mo iniibig ang Diyos. Hindi pwedeng magsama. 1 John chapter 2 verse 15. Hindi pwedeng magsama. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So mamimili tayo. Gusto nating mag-persevere in doing good. Sabi ni Paul, kamuhian mo yung worldliness. Automatic din siya. Kung ang pag-ibig, automatic na nagbubunga ng mabuti, mabuting gawa, ang kamuhian, ang pagkamuhi sa kamunduhan ay automatic na nagbibigay din ng pag-ibig sa Diyos naman. Hindi ko na kailangan i-enumerate pa ang kamunduhan, mga kapatid. Ang dami niyan. Sa Book of Galatians, Paul mismo chapter 5, sa mismo mga kapatid nagsabi din kung ano ang mga kamunduhan. Ang gawa ng flesh, ang gawa ng mundo. So, binibigyan tayo ng idea ni Paul na let us not be weary. By what? Hindi ka manghihimagod kung kamumuhian mo ang kamunduhan. Napakalakas po ng hatak ng kamunduhan sa panahon natin ngayon. As fast the technology, the change of technology, the use of technology is really in the maximum level na, mga kapatid. Talagang pa-take off na siya, naka-take off na siya, at namamayagpag na ang paggawa na, ang kagagawa na, ang kamunduhan through the technology. Kaya mag-ingat din tayo. What we have in our palm, in our hands, our worldliness is worldliness. So giving much time in your phones rather than giving time in your prayers or in your Bible. Kaya ako, mga kapatid, I thank the Lord na I started to collect Bibles again, the physical Bibles. So salamat sa Panginoon, may mga Biblia ako na sa tulong ni Pastor Jay, iba't ibang klase ng salin ng Biblia. So I started to, again, my passion to collect books again and collect Bibles and different mga commentaries ay nandun ulit, mga kapatid. So meaning to say, I want to go back to what is right. Ay mabilis naman, Pastor, meron naman sa sa cellphone yung yes. Pero I know my limits. Hindi totoong Bible ang tinitingnan nyo kung kayo nasa service. Oo. Huwag mong sabihin hindi totoo. Kidlatan ka ni Lord ngayon din. Hindi naman lahat puro Bible dyan. Minsan nangangaral ang pastor. Offended ako minsan, mga kapatid. I can see people parang nakayuko na lang. I don't know whether ayoko naman ipagbawal ang cellphone sa simbahan. Baka sabihin masyadong dogma yung pastor natin. Masyadong mahigpit. Pero sa atin na lang, disiplina na lang. Pag nasa simbahan tayo, natin, sa tabi muna natin ang cellphone natin. Pag kayo nasa trabaho, nakatabi naman. Pag kayo nasa eskwelahan, nakatabi naman. Disiplinado kayo. Pag nasa simbahan, parang wala tayong disiplina. Kung paano ko kayo pakiusapan previously nung mga bata pa ang simbahan natin. Pag ang salita ng Diyos ay ipinangangaral, huwag tayong lakad ng lakad. Para tayong bulate na inasinan. Hindi mapakali kung saan nagpupunta, ihi dito, ihi doon, hindi naman naiihi. Tingin ng tingin sa salamin, hindi naman malaman, hindi nagbabago ang itsura mo. Yun pa rin yan. Kahit palitan natin yung salamin dyan. Hindi, sorry ha, hindi ako nagbibiro ako, pero may dalang katotohanan. Nagsalamin na tayo sa bahay bago umalis.
Pagpasok dyan sa may gate, may salamin dyan, magsasalamin ulit. May salamin sa CR sa baba, magsasalamin ulit. Pag akit dito, may CR na naman dyan, may salamin na naman. Padating sa upuan, bubuksan yung camera, itatapat sa mukha niya. Ano ba? Magpatayo na lang tayo ng simbahan na puro salamin. Diba? Paglabas dyan sa kotse, gaganon-ganon sa kotse. Sasalamin na naman, ano ba naman? Di ba kayo nagsawa, tumingin kami, sawa na kami sa mukha niya. Joke lang mga kapatid. Pero simpleng disiplina rin. Pag nasa loob tayo ng gawain. Yan ay parang, kamunduhan ba yung pastor? Kayo mga kapatid ang kayo ang sumagot. Is it a worldliness? I don't know. Ayokong sumagot dyan. Pero kayo namang husga. Let us be disciplined. Kaya mga musicians, pag may dito, singers dito kayo. Sa harapan kayo, kung makaupo kayo dyan. Ewan ko ba yung likod na yan? Gustong-gusto yung likod na yan. Hindi ko maintindihan. Kahit noon pa, hindi pa ako pastor. Yung ang likod ng simbahan, gustong-gustong upuan. Sabi ko nga, ilipat ko yung pulpito ko dyan eh. Diyan ako mag-preach. Parang in love tayo sa likuran. Bakit? Ano bang meron? Alam niyo ba mga kapatid na ang pag-upo sa likuran ay senyales na you are not interested. Don't get me wrong. Kayo mga nakaupo sa likod, don't get me wrong. Huwag niyo naman akong pastor naman. Hindi. Totoo yun. Kasi kahit naman saan tayo magpunta, when you sit in front, it speaks of interest. May interest ka. Gusto mong ikaw nasa unahan. It's not because masanay po kayo mga kapatid, makipag-unahan kayo sa unahan. Huwag kayo makapag-unahan sa hulihan. Kasi, ang biblical din naman daw, merong nahuhuling nauuna. Ay, ewan ko sa'yo. May nahuhuling nauuna. Mga kapatid, yung mga simpleng bagay na ganon, huwag nating ugaliin din yon. Lalo pag nasa labas din tayo ng simbahan, mga konferensya, magandang nandun kayo. Youth conference, LM, AMD, sa unahan tayo. Kasi it shows our interest. Hindi lang bilang paggalang sa salita ng Diyos, kundi bilang tao, nakikitaan tayo ng tamang halimbawa. Nakaupo sila sa harapan. They are interested in the word of the Lord. Mga simpleng bagay pero powerful testimony. Everybody say amen. So, another is, sabi ng word na binasa natin, let us not be weary in well-doing. Let us not be weary in well-doing. We should stay or remain or enduring. Remaining, enduring, staying in perseverance. Or rather, is perseverance. Pag nananatili ka, pag nagtsatsaga ka, pag nagtitiis ka, pag nananatili ka, perseverance yun eh. At mismong ang Panginoon, mga kapatid, ay pinakita sa atin, hindi siya nagsawa kagad. Mga kapatid, mahirap po nabugbugin ng Roman soldier noong unang panahon. Hindi biro yung hagupit, hindi biro yung mga suntok, hindi biro yung cross, mga kapatid. Pero he stayed, he remained. Yung word na, abide in me, and I in you. Yung word na abide, ibang, kung basahin nyo sa root word niya, mga kapatid, hindi siya kumalas sa atin, hindi siya bumitaw, mga kapatid. Siguro kahit gano'ng kasakit, talagang nasa isip niya pa rin na mahal niya tayo. Kaya nga, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kasi walang kapantay yun. Na bagamat pwede na siyang sumuko. Kaya ang sabi niya sa 1 John chapter 2 again, verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God, he that doeth the will of God, abideth forever. Ang context niyan ay pag-ibig.
kapag sabi niya, ang mundo ay lumilipas, pati ang mga last dito, pero sabi niya, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, nananatili magpagkailanman. Yung sinasabing kalooban ng Diyos dyan is yung pag-ibig. Amen. So these are all perseverance. Pinapakita sa atin ng Panginoon na lilipas ang lahat, pero sabi niya, He that doeth the will of God. Yung word na, the world passeth away, hindi simpleng word. Passeth away. I mean, it speaks of time. It speaks of different seasons ng buhay natin. The world passeth away. Ibig sabihin, marami siyang dinaanan, marami siyang nakaraan, marami siyang mapaparam siya, may panahon na mawawala siya. Panahon pa rin, mga kapatid. Speaks of time. Kaya nga, in due season, may season of judgment, mga kapatid. May season of rewards, si Lord. Amen? Season pa rin yun. Bahagi pa rin yun ng kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, kung ano man ang mangyari, but you persevere. Kahit anong mangyari, pero nanatili ka sa will of God, then you will abide with the Lord forever. Kaya alam mga kapatid, He that doeth. Ano sa Living Translation yan, Sister Mikey? And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Yung word na does, yung ginagawa, gumagawa. But anyone who does, yung siyang gumagawa ng ikalulugod ng Diyos will live forever. Ang tanong, gaano katagal yung paggawa? Ano yan, seasonal lang din ba yon? May season kayo na kayo ay parang pag youth camp, season ng youth camp, ang iinit mga kapatid, gano'n, di ba? Energetic, talagang pag tumalon, bangga ang ulo sa kisame. Matindi. Di ba? Pag sumigaw, parang walang bukas. Seasonal ba? Dapat daw hindi ganon, sabi ni Paul. We should always, tawag dito, yung i-inventory natin yung sarili natin. I-evaluate natin, I-evaluate natin ang sarili natin. Anong season tayo dapat mas lalong malakas magpuri? Ha? In what season tayo dapat malakas magpuri? Masigasig. In all seasons. Lahat ng season ng buhay natin, malungkot tayo, may blessing tayo, may bonus kang natanggap o wala. May 13-month pay o wala. May kaltas man yung 13-month pay mo. In good times and in bad times, praise ye the Lord. Yun yung ibig sabihin, mga kapatid, ni Paul. Kaya alam nyo, merong ako nakuhang tips na kung paano mag-persevere. Habang pinag-aaralan ko siya kanina, minimeditate ko, kung kayo tatanungin ko, sige, how you best demonstrate perseverance in your life? Sige, magtanong ako dito. 3 tanong, 1, 2, 3. 4 pala, pati sa likod. Sige, dito tayo. Kang magtago dyan, Jasmine. Okay. How you best demonstrate perseverance sa buhay mo? Paano mo maipapakitang maigi ang salitang perseverance o pagpapatuloy sa buhay mo? Personal. Sige. Sino sa inyong gustong sumagot? Sister Evelyn. Alam niyo, may ILI daw ngayon.
Alam niyo ILI? Tingnan niyo sa Google. Sige, tuloy niyo. Tingnan niyo muna sa Google kung ano yan. Baka matakot kayo eh. Sige lang. Sige, sister. Sige, ano? When you struggle, you most demonstrate your perseverance when you struggle. So you best describe your perseverance in times that you are struggling. Okay. Sige. Sister, Tina, tinan nyo, kasang loob. Kayo mga bata, wala kayong tinan may matanda pang sasagot. Sige. Okay. Okay. Kahit anong dumating na pagsubok, manatili. Okay, sige. Kayo dito. Sino sa inyo dito? Sister Edna. Sige. Nagturo pa Sister Edna. Pananatili po at pagpapatuloy. Pananatili at pagpapatuloy na may kasamang pagtitiis. Pananatili, Pananatili at pagpapatuloy na may kasamang pagtitiis. Okay. So anong word mo doon? One word doon sa binanggit mo to best describe. Pagpapatuloy. Sige, yun nga rin yun di ba? Okay, dito. Mr. Net. Whatever it takes. Mhm. Mhm. So one word. Love. Okay. Sige, thank you. Brother Gander. May sweldo, wala. Ganyan ba yun? Ano? Kahit hirap na hirap ka sa trabaho dahil kailangan mong sumahod din. So, kailangan mo pa rin pumasok every day. Kahit di ka na motivated. Ayaw yung perseverance, no? Oo nga eh. Kahit na, gagawin. Same thing ba? Kasi kailangan natin ng word of God. So, kahit nahirapan ka, kailangan. Okay. Anong one word mo doon, Brad? Magpatuloy din. Magtiis. Okay. Sister Carla. Sacrifice sa'yo. Okay. Kayo dyan sa likod. Kamusta naman kayo dyan? Si Jillian. Sige. Hindi ko gaano marinig, Brad. Lakasan mo. Ito. Kasi, hindi ka... Anong one word mo doon, Brad? Committed. Commitment. Di ba? Galing. Committed yung isipan. Di ba yun? Iba naman yun. Walang perseverance yun. Committed isipan eh. Alam nyo, may one word ako doon mga kapatid. Parang tip na rin siya kung paano mag-persevere. Alam niyo kung ano? One word. Surrender. So when you have this word in your life, you can persevere. What is the right of the person who surrenders? Ano ang karapatan ng isang tao na sumuko na? Wala. Kung walang karapatan yung taong sumuko na, so kahit anong gawin mo sa kanya, he will continue following because of the attitude of surrender.
I want you to take note of that. The attitude of surrender is one of the things that can help us in perseverance or in persevering. Yan yung makakatulong sa atin. Kapag meron tayong attitude of surrender, Lord, hindi ko na kaya. Kung anong kalooban mo, yun po ang gagawin ko. So you persevere. Nagbago yung eksena ng buhay mo. Pero nagpatuloy ka pa rin. Yung inaasahan mong blessing, imbis na blessing ang dumating, problema. So kayo, nag-pray ka ngayon sa Panginoon, Lord, what is this? Whatever your will, O Lord, I will follow. I surrender you my life. I surrender you my thoughts. I surrender my plan. So ano tawag doon? Perseverance yun eh. So hindi mo namamalayan, sa pag-surrender mo, sa pagsuko mo sa Diyos, hindi mo namamalayan, nakakapagpatuloy ka. Hindi yung pagsuko sa paglilingkod, iba naman yun. Yung pagsuko mo ng plano mo, pagsuko mo ng paraan mo, pagsuko ng... Kasi mayroon tayong sariling kagustuhan, kalooban. Pag naisuko natin yung kalooban natin sa Diyos, hindi mahirap mag-persevere. Hindi mahirap mag-persevere. Ako, nahihiwagaan ako maigi, mga kapatid. Di ba sabi ni ng writer ng Hebrews, mga kapatid, sa Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which do easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Sabi ni Paul, let us lay aside every weight. Now, in our service to the Lord, totoo naman po ito. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, meron ba tayong mga napasang mabigat? Abi, meron. Yung pasan nating mabigat, that's the reason nagiging mabagal tayo sa pag-grow, nagiging mabagal tayo sa pag-mature, kasi mabigat yung pasan natin, yung takbo natin, bumagal, dahil mabigat tayong dala-dala. Whether yan ay pamilya, o trabaho, na nakikipag-agawan sa schedule mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, bigat yan eh. Kaya ang bagal mo sa pag-grow mo, ang bagal ng Christian life mo, parang mayroong bagay sa'yo na sobrang bigat. Problema man yan, anak, asawa, o ano man. Sabi ni Paul, let us lay aside every weight. Ano yung ibig sabihin nun? Attitude of surrender. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, may mga pasan tayo na talagang hirap bitawan. Ang hirap i-let go. Yun yung nagbibigay sa atin ng bigat. Yun yung nahihirapan tayong magpatuloy. Yun yung humihila sa atin at may sa likod pa ng isip natin, nagsasabi sa atin, tumigil ka na. Pagod ka na eh. Tama na yan. Hindi naman na-appreciate. Mga ganyan. Oh. Kasi mabigat. Pero alam niyo, kung yan, i-let go mo yan, i-surrender mo, yun. Yung word na perseverance, iniisip ko siyang maigi. Madali may turo ito, perseverance. Pumilit tayo, magpatuloy tayo. Pero inintindi ko maigi, paano ba kami hindi nakapagpapatuloy? Ano ba yung reason? Sabi ng writer ng Hebrews, attitude of surrender. Nasa takbuhan tayo. Nasa paglilingkod tayo sa Panginoon. Let us lay aside every weight. Tapos dinugtungan niya, and let us run with patience. Bakit let us run with patience? Kung napaka-dear sa'yo nung bibitawan mo, nung napaka-personal sa'yo, napaka-grabe yung attachment sa'yo nung bibitawan mo, pag binitawan mo yan, masakit hindi? Sakit. Sabi niya, let us run
With patience. Tiisin mo yun. Pagkatapos mong bitawan, hindi mo alam niyo mga kapatid, bakit mo bitbit yan? Mahalaga eh. Alam ka naman, bitbitin mo yung walang kwenta. Magmula sa trabaho, Brother Jun, bit ka ng basahan. O pala, uuwi ka na sa bahay niyo, may bitbit kang pala, sakay-sakay sa motor mo. Pwede mo namang iwan yun doon, di ba? May tao na talagang, whether we like it or not, mahalaga man sa, hindi man mahalaga sa mata natin o sa prinsipyo natin, sa paniniwala natin, pero sa ibang tao mahalaga yun. Kaya hindi nila mabitawan. Hindi maiwan. Hindi malay aside. Kasi importante. Yan ang pinakamahirap na gawin sa buhay. Yung importanteng bagay para sa atin, mahalaga para sa atin, yun yung actually nagpapabagal sa atin. Kaya sabi niya, sige, iwan mo at magtiis ka. Tumakbo kang may kasamang pagtitiis. Naiintindihan mo ba natin mga kapatid? Is it very challenging? Challenging ba? Oo, mga kapatid. Ano ba yung weight na yan? I don't know whether hobby mo yan, ugali yan, tao ba yan, pangyayari sa buhay, o ano? Magulang ba yan? Kapatid ba yan? Asawa ba yan? Anak ba yan? Yan yung reason ba't hindi tayo makatakbo. Tingnan natin yung verse 2. Bakit tayo inutos na looking unto Jesus? Pagkatapos sabihin na iiwan niya yung mabibigat na yan, at dahil mahirap i-let go yung mabigat, masakit yan, tiisin mo habang tumatakbo ka. Pero habang tumatakbo ka, sabi niya, look, He's the author and the finisher of your faith. Look to Jesus. For the joy that was set before Him endured the cross. Pinakita kagad ni Paul yung nangyari kay Kristo. That was set before Him endured the cross, despising the shame. Hinarap niya yung kahihiyan and is set down at the right hand of the throne of God. Tingnan niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Pinapakita sa atin na, yes, perseverance sa pag-uusapan, personal yon. Kaya ang subject ng perseverance, personal yan. Personal yan. That's what I have find out, mga kapatid. Kanina, nagpipray ako sa baba. What is perseverance, Lord? And I evaluated myself. Sabi ko, oo nga. Personal nga siya. Kaya tayo, looking and appear good, masaya, pero meron sa loob yun. May weight, may bigat na hindi ma-let go. Kaya ang bagal ng takbo mo. Tumatakbo ka naman, naglilingkod ka naman. Pero nababagalan ka, ikaw mismo sa sarili mo, nababagalan ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Paano ka bumilis. Everybody say amen. Kaya, the attitude of surrender is there. Amen. Amen. Nung 2005, sa Amerika, may nasunog na isang apartment. Sa third floor ng apartment, merong magnanay. Meron siyang anak, isang buwang gulang pa lamang na bata. Kapapanganak lang, 1 buwan pa lang halos. Nasunog yung apartment, mga kapatid. Sa sobrang kapal ng usok. Binitbit niya yung anak niya. Wala na eh. Wala nang malay yung anak niya. Totoong buhay ito, mga kapatid. Inihagis niya, mga kapatid, yung kanyang anak sa bintana. Pero bago niya ihagis, nag-pray siya, Lord, save my baby. Yun lang ang prayer niya. Inihagis niya, mga kapatid, sa bintana. 3rd floor yun. May sumalo. Akala ko kwento lang siya, and I search in Google, sa Fox News, 2005. I got it here. Sabi dito, a New York City mom
cornered by flames in her burning apartment, said a prayer before tossing her newborn son out a window to a crowd below to save him. A man standing on the ground caught the 1-month-old babe. Guzman's mother, Tracinda Fox, 30 years old, was frantic when the fire in her third-floor unit trapped her in December. I said, "God, please save my son," Fox told the Daily News. "I prayed that someone would catch him and save his life." Little Eric Guzman survived the ordeal, yung bata, yung 1-month-old. The infant received mouth-to-mouth resuscitation from his rescuer, a 39-year-old Felix Vasquez, a housing authority supervisor who, not surprisingly, also plays catcher for his local baseball team. Kaya, ano sa tingin nyo? Yun ay nagkataon? Nagkataon yun na yung sumalo ay baseball player, baseball catcher siya? Hindi. The miraculous play was caught on videotape and broadcast around the country the next day. Fox was rescued by firefighters. She and her tiny son were treated at a local hospital and released. Yan, no? May screenshot ako ng local news. In-screenshot ko yung local news ng Fox. So, what I'm trying to say is this. Yung nanay, grabe yung trust niya, grabe yung surrender niya. Nag-pray sa Lord, save my son. Sinagis niya sa bintana, mga kapatid. Sakto naman may nakasalo. Oh. Kung kayo yung nanay, when we talk about attitude of trust o surrender, ano yun? Yun. Dito sa lumalabas, mga kapatid, na trust is the best, listen trust is the best description of surrender. The very best to describe surrender is trust, tiwala. Pag may tiwala ka sa Panginoon, kaya mong isurrender. Kaya mong i-lay aside every weight. Kaya mong iwan yung bigat. Kasi may tiwala ka sa Diyos na may gagawin ng Panginoon. Yung babae, mga kapatid, yung nanay, inihagis niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Amen. So, mahalaga na in everything we do, we pray first. Kung wala kayong prayer yun, meron kayong makakasalo. Pero I really believe that God is there. He is looking for those people who trust Him and believe Him. Balakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, yan ang tip. Kapag gusto mo na ang perseverance mo ay lalo mong maintindihan, may attitude of surrender ka. Pangalawa, ito. Avoid lazy mind. Pag tamad ang isip mo, ay, tamad na nga ang katawan, tamad pa isip. Ano mangyayari, mga kapatid? Pag tamad ang isip natin, mga kapatid, hindi tayo kasi when we talk about perseverance, it talks about what? Action. It talks about demonstration. Hello? Hindi siya passive word, ha? Ang perseverance is hindi passive word. Action siya. Demonstration nga siya eh. So, paano mo i-demonstrate kay Lord na nagpapatuloy ka, nagtitiis ka? Paano? Kailangan sa isip mo pa lang, active na yung isip mo na you are demonstrating. You are doing something. Your mind is not idle. Hindi ko ano-anong laman ng isip natin. Everybody say amen. Sabi nga ni Pedro, mga kapatid, 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore, gird up the loins of your mind. Gird up the loins of your mind. Mayroon palang alam mo yung loins? Ano ba yung loins?
Baywang? Tenderloins? Ba, meron pala ang isip natin, may baywang pala. Gird up the loins of your mind. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga sa naka-long sleeve ka, roll up your sleeves. Bakit? Kasi may gagawin ka. Yes, ready mo yung sarili mo. Kasi may gagawin ka. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober. Ano ibig sabihin be sober? Ibig sabihin yan, mga kapatid, let us be, ibig sabihin ng sober, mga kapatid, is discreet, discipline, temperate. Yan. Disiplinado isipan. Ihanda mo isip mo at maging disiplinado ka. Tingnan mo sa New Living Translation, Sister Mikey, ang nakalagay. Yan. Tingnan nyo. Prepare your minds for action. Kasi nga perseverance, di ba? Oh. Kasi nga perseverance eh. So sabi ni Paul, huwag tamad ang isip natin. Prepare your minds for action and exercise self-control or self-discipline. Be sober, sabi niya. Nakuha niya ibig sabihin, kapag ang isip natin ay tamad, ibig sabihin yung hindi tayo nagbabantay ng tulad niyan. Sunday goers lang tayo, mga kapatid. Linggo, sisimba, tapos makikinig sa pastor, uuwi, babalik ulit ng Miyerkules, makikinig, uuwi. Alam nyo, paano ba ang isip magtrabaho? Tanungin ko kayo, paano nagtatrabaho ang isip? Continuous, paano? Ano pa? Continuous, tama, ano pa? Paano nagtatrabaho isip natin? Ha? Nag-store ng knowledge? Ano pa? Prepare your minds for action. Kasi may action pala ang mind. May gagawin. Anong ginagawa ng mind? Siya nagsisend ng information sa katawan, siya nagre-receive, okay? O sa spiritual, ano yon? Prepare your minds for action. Action for what? Ano sabi ni Paul? Think on these things. Gusto niyo magtrabaho isip natin? Yung mga bagay lang na mabubuti isipin natin. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. That's how our mind should work, sabi ni Paul. Ganyan dapat mag-isip yung ating isipan. Paano ka naman hindi magiging persevere Christian? Kung yan ang laman ng isip mo, automatic yun. Kung ano yung mabuti, kung ano yung noble, kung ano yung matuwid, kung ano yung dapat, ano yung maigi, yun yung iniisip mo. Ay ba, talagang the mind is in control of your everything in your body. Your action, your speech, the way how you act, the place where you go, it all because of your mind is not idle. Pag ang isip natin walang ginagawa, yan na lang, yan, nakatutok dyan. Idle na. Dyan sa cellphone. Ano pa? Wala na, hindi na nagpaplano ng kanyang spiritual growth. Kaya pag may gawain, may conference, medyo ang idle mind, ayaw nila ng conferences. Ang idle mind, ayaw nila ng gawain. Kaya nga, minsan mga kapatid, we need to evaluate ourselves. Kapag ganyan,
na tayo ay medyo idle na. Naku, mga kapatid, delikado na yon. Mauuwi na yan saan? Of course, quitting. Kasi kung itong pag-iisip na ganito ay nagbibigay sa iyo ng perseverance, ikabaligtaran ginawa mo, ano mangyari? Di magkukwit ka. Kaya may nagbabackslide. Ang backsliding hindi nangyayari ng overnight. Ang backsliding kahit linggo-linggo, nakaupo yan dyan. Pero they started to idle their minds. Amen. Kaya nga consistent, di ba? Continue ye in my love, sabi ni Lord. Ano yun? Magbasa ka ng Biblia. Love you sa Panginoon eh. Huwag mong gawing idle yung mind. Hindi yung tuwing Bible study lang tayo nagbubuklat ng Biblia natin. Nagpe-pray tayo tuwing dito lang sa simbahan. Pray kayo. Huwag yung gawing idle yung mind niyo. Papasukin yan ng masama. Everybody say amen. Everybody say amen. So, kaya sabi ni Paul, for in due season, sa tamang panahon, panahon naman ang pinag-uusapan. Panahon. Ano ba ang tamang panahon? Pag sinabing season, it speaks about time. Listen ha. Season speaks about time. Listen to this, yung kasunod. And time is required for development. You cannot develop a person, a thing, or anything without the use of time. Galatians chapter 4, verse 4. Anong sabi doon, mga kapatid? Pakipakita. But when the fullness, sa King James fullness, dito sa salin na yan is the right time. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, made or born under the law. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? God respects time. Who created day and night? God. Meaning God, in His own mind, He knows the time. He is the God of time. Di ba? God is the God of time. So, kapag pinag-usapan ay season, sabi niya, in due season, sa tamang panahon, panahon ang pinag-uusapan. Sabi, sa tamang panahon, in due season, ibig sabihin, may panahon na ikaw aani. Pero pag pinag-usapan natin, isingle natin yung word na panahon, panahon ng ano? Bago mo maani, ano muna ang mangyayari sa iyo bago ka umani? Kasi kung panahon ang pinag-uusapan, kung halimbawa, January hanggang March, yan yung panahon, sa March aani ka, ano mangyayari ng January hanggang February at bago doon magpunta sa March? Development. Kasi yung palay o ano man yung tinanim mo, hindi naman biglang tutubo lang ng March yun. March na, biglang lalabas. No. May process siya. May development. Kaya development requires season. Development requires time. May panahon. Everybody say amen. Panahon na ano? Pag mga ganyan, pag pinangakuan tayo ng Panginoon, okay, I will bless you. Sabi ni Lord, be-bless ako ng Lord. Sige. Kailan kaya yun? So bago pa makarating doon, tinatrabaho ni Lord tayo. Bago tayo makarating doon sa pangako niya. Tinatrabaho tayo ni Lord. Ang unang dinedevelop sa atin ng Panginoon, alam niyo kung ano? Yung confidence. Ano ba ang Tagalog ng confidence? Confidence siya. Hallelujah. Ang total niya. Ano? Lakas ng loob. Courage yun eh. Ano pa? Basta confidence, Pastor. Ha? Trust? Ang ating confidence, it should be grounded in the character of God, in the actions of God, in the promises of God, hindi sa achievement ng tao.
Ay, kayang-kaya ni Sister Carla yan. Kasi nakaraang taon na kaya niya yan eh. Ay, tiwala na ako. Eh, confidence, kumpiyansa yan. Kumpiyansa na ako kay Sister Carla. Kasi nagawa niya na last year yan eh. Ngayon ulitin, naku, maning-mani na sa kanya yan. Ang tawag doon? Kumpiyansa ka na. Sabi ng notes ko, mga kapatid, nung binabasa ko ito sa Bible Dictionary, our confidence should be grounded in the character of God, in the actions of God, and in the promises of God, not in the achievement of men. Hindi dapat yun sa natapos ng tao. Kaya ako nagtiwala sa kanya kasi marami na siyang nakaranasan na ganyan. Kaya yung kumpiyansa na sa kanya na, wag daw, ganon. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng kumpiyansa sa Kanya. Kasi ito, kung sa March ka pagpapalain, anong gagawin ni Lord sa iyo ng January to February? Sorry for the word, patatangahin ka na lang, Lord. March pa ako eh. Sige, March na lang ako gagawa. Mayroong development na ginagawa si Lord. Nilalabas ni Lord yung kanyang pakaparaanan para magtiwala tayo na hindi nagbabago ang Diyos. Ano sabi ng Malakay? I am the Lord, I change not. I am the Lord, I change not. Hindi siya nagsusukli. Joke lang. I change not, hindi siya nagbabago. Kasi kayo, masyado kayo sukli. I change not, siya nagbibihis. I change not. Malakay chapter 3, verse 6. So, maging si Paul, tinan nyo si Paul kasi yung sumulat ng ano. Maging si Apostol Pablo, ipinakita niya yung kumpiyansa niya sa Panginoon. Romans 8:38. Tinan nyo yung kumpiyansa. Madalas natin binabasa ito eh. Romans 8:38 to 39. For I am persuaded. I have this confidence, sabi niya, with the Lord. Ano ba sa ibang sali niya? Sa NLT? Tinan mo nga. I am convinced. O sa NIV, ano siya? Convinced pa rin. Sabi ni Paul sa King James, for I am persuaded, I am convinced, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Talagang konbinsido siya na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun yung, ano tawag doon? Kumpiyansa niya. Confidence siya sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tinuturo sa atin ng Panginoon is how we will put all of our confidence sa Panginoon. Paano niya tayo gustong matuto? Sige, medyo laliman natin ng konti. Paano gusto ng Diyos na tayo matuto na ibigay natin yung ating buong kumpiyansa? Sa anong paraan? Meron ba kayong... Paano gusto ni Lord na matuto tayo na ibigay natin yung ating buong kumpiyansa sa Kanya? Sige, sumagot kayo. Based sa experience sa buhay. Paano tayo tinuturoan ni Lord na matuto na magkumpiyansa? Dito, anong sagot ninyo? Sa mga pagkakamali, okay. Ano nangyari sa pagkakamali? Baka magkamali po. Sabi nga po, di ba, mistake makes you stronger. So, in terms of stronger, pwede rin nabibuild up. So, yung pagkakamali, pinahintulutan ni Lord. Sige. Sa kayo, ano pa? Sa kayo dito? May naisip na kayo? Test? Ano pa? Ito yung madalas na tanong. Yung madalas sa atin mga kapatid, yung pag pinag-usapan ay difficulties. Pag pinag-usapan ay trials, mga ganyan. Pagsubok, challenges, tanong. Ba't hindi tinatanggal ni Lord ang challenges? Bakit hindi tayo shinield ng Panginoon sa challenges? Ba't hindi tayo pinroteksyonan ni Lord sa challenges? Ba't hindi kanya kinuberan para hindi ka tamaan ng challenges?
Pag mahal ka ng Lord, di ba? Mahal ka ni Lord, pero bakit hindi ka niya kinover from challenges? Ba't nakakaranas ka pa rin ng challenges? Exactly. Because we need challenges to grow. Kaya hindi niya sinelter tayo sa challenges o sa difficulties. O hindi, babakuran kita. Hindi. Ito, kukubiran kita. Hindi ka tatamaan ng challenges dito ka. Hindi ka lalago nun. Kaya hindi niya tayo tinanggal sa challenges o hindi niya tinatanggal ang challenges sa atin. Because we need challenges for our spiritual growth. Romans chapter 5 verse 3. Yung mga pagsubok, yung tribulations, sufferings, tinan niyo maigi mga kapatid. And not only that, ano yan? New Living ba yan? NIV? New King James? Oh, okay. And not only that, but we also glory in challenges, tribulations, trials, problems. Knowing that these challenges, tribulations, difficulties, produces, developed, grows perseverance. Nakukuha niyo mga kapatid? Gusto niya tayong palaguin, gusto niya tayong maging matiisin, gusto niya tayong magpatuloy. Pero sabi niya, paano magpapatuloy yung anak ko kung hindi ko siya pahihintulutan makaranas nito? So God does not shelter us out of difficulties because we need difficulties to grow. Kaya sana naiintindihan natin, ang problema talagang bahagi na yan. Huwag kang mag-pray na mawala ang problema. Hindi yan mawawala. Hindi mawawala yan. Lalo pag ang ikaw ang problema, sarili mo ang problema. Lalo hindi mawawala yan. Tingnan niyo mga kapatid. Sumunod, verse number 4. We can rejoice too when we run into problems. Romans, tama. Tama yun, verse 3. Verse 3 muna. 3. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop naman endurance. So, di ba? Development, produce, di ba? Ano pa? Sumunod, verse 4. And endurance develops strength and character. And character strengthens our confident hope of salvation. Nandun lahat. Kanya? Connected lahat. Kasi isa yan eh. Hindi pwede magbangga yung word ni Lord. Nakukuha ninyo mga kapatid. Kaya, tinan niyo maigi, yung pagsubok, hindi niya tayo sinelter out doon. Bakit? Kasi gusto niya, need natin yun. Ito pa, tinan niyo. Yung challenges, yung tribulations na yan, masakit pang pakinggan, pero they work for us. They work for us? Nagtatrabaho sila para sa atin? Oo. Tinan niyo mga kapatid. Sa aklat ng Roma pa rin, chapter 8, verse 28. Ba yan yung madalas natin kino-quote? Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together. All things work together for good, not for bad, for good of those who love God and called according to His purpose for them. Sa King James Version. And we know that all things, they work together for good. Tingnan nyo? Yung mga challenges na yan, nagtatrabaho pala para sa atin yan. Tumutulong pala sa atin yan. Amen. Amen. Alam niyo, meron ako nabasang magandang quote kanina. Sabi doon, sometimes, God rescues us from things. Sometimes, He rescues us out of things. And sometimes, He changes us in things. Let Him choose. He knows best. Kaya saan ka season doon? Nirescue ka ng Lord from the things,
out of things or in things, ano man yun. Sinubok ka ng Diyos sa walang pera, may pera, ano sumunod? May paparating. Parating na pera. Let him choose. He knows best. Sabi ng quote. Hayaan mo siya. Siya ang nakakaalam sa atin. Kaya kung alam mo, binigyan ka niya ng, bakit ang bigat ng pagsubok ko kaysa kay Sister Tina? Si Lord ang nakakaalam ng kakayanan ko. Kaya yung kaya ko, doon ako susubukin ng Panginoon, doon ako tutulungan ng Panginoon. Kaya actually, challenges are helps. Tulong yan, mga kapatid. Amen. Tulong po, mga kapatid, ang problema. Sa atin, ano siya, kawalan ng parang, ano tawag dito? Yung nabibigyan tayo ng stress, ganyan, and everything. Yun yung resulta sa atin. Pero ang totoo nun, it acts for our benefit, mga kapatid. Kaya nga, this is not a promise with condition attached. Parang sinasabi ng Panginoon, pag ginawa mo ito, mangyayari sa iyo ito. Hindi daw ganun, mga kapatid. This security in Christ is an established fact. Yung sinasabi, mga kapatid, na Apostol Pablo, mga kapatid, this is an established fact. Hindi, ang Panginoon hindi siya magsasabi na, gawin mo to para matanggap mo ito. No, from the very beginning, may pangako ng Panginoon. Pag tinanggap mo siya, you have this eternal life. When you believe, baptized in the name of Jesus Christ, you receive the Holy Ghost. Whether you like it or not, you have the eternal life. So, ano yung sumusunod, mga kapatid? Ang sumusunod na is, how are we going to behave in the kingdom of God? Nothing can separate us from His love. Let's believe that. Let's rejoice in it. Because that's the promise of the Lord. Kaya di ba, kahit nakagutom, ano pa dumating sa atin, nothing shall separate us from the love of God. Hindi tayo kayang alisin yan. Kahit gano'ng katindi ang pagsubok natin, mga kapatid. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, sa huli, mga kapatid, when we talk about perseverance in doing good, the best way to, one of the best way to convince yourself is this. Kung napag-uusapan natin ay perseverance na sa paggawa ng mabuti, sinabi natin na magpatuloy tayo sa magpatuloy tayo sa pag-ibig sa Diyos, automatic yun, makakagawa ka ng mabuti. Huwag tamad ang isip mo. Magkaroon ka ng attitude of surrender sa Panginoon, sigurado, mayroon kang perseverance. Magkakaroon ka ng pagpapatuloy. Pero alam niyo, mga kapatid, minsan ang isa pa rin dahilan kung bakit hindi natin magawa na magkaroon ng malalim na relationship sa Panginoon. Hindi tayo makapagpatuloy. Aside from the weight, no, yung mga bigat na binanggit ko kanina, yung hindi tayo fully convinced that we are children of God. Minsan dahil sa sobrang, yung alam mo, yung message ng weakness natin. Sino ba naman tayo? Lahat naman tayo makasalanan. Pero yung message ng weakness ng tao, na di-defeat niya yung identity natin. Aba, parang ganito. Paano mo nasabing anak ka ng Diyos? Wala kang damit na bago eh. Sabi mo anak ka ng Diyos, mga anak mo, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Sabi mong Kristiyano ka, hanggang ngayon, yan pa rin yung ugali mo. Alam niyo, mga kapatid, yung sabi ko nga, yung message ng kahinaan natin, nadi-defeat yung identity natin. Nadi-defeat yung identity natin. So, anong gagawin? If you go back to your identity, believe in the promise. Believe that you are the children of God. Dinugtong ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, sa chapter 8, verse 16. Dinugtong niya dito. The Spirit itself, sabi ni Paul, beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ano sa New Living yan, sister? For His Spirit joins with our spirit to
affirm, patunayan, kumbinsihin tayo, paniwalain tayo that we are God's children. Kaya, despite of what? Despite of this, despite of your and my condition, ito na lang, magkasundo tayo. Pangit o maganda ang ating mga kondisyon sa buhay, magkasundo tayo dito. Pag ang Espiritu Santo ay bumababa sa iyo, pag ang Espiritu Santo pinupuspos ka ng Panginoon, ang Espiritu Santo niya, wala ka nang dapat itanong pa. Bago ka o matagal na sa gawain ng Panginoon. Bagong Kristiyano ka o matagal ka ng Kristiyano. Pag ikaw binabaan ng banal na Espiritu Santo at napuspos ka ng banal na Espiritu Santo, God is telling you, anak kita. Anak kita. Anak kita. Huwag mong tingnan dun sa sirkumstansya. Hindi, bago lang ako eh. Hindi, matindi yung nagawa ko kay Lord eh. Hindi, kasi ano eh. Pag masyadong malakas yung message ng weakness mo, yun ang dahilan kung bakit you cannot persevere. Hindi ka makapagpatuloy ng tuloy-tuloy sa Diyos. Mabagal ang growth mo. Remove those minds and thoughts. Balikan mo lang yan, no? Ang nag-a-affirm, ang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos ay Espiritu Santo. That's the only important. And every time we gather, be filled. Yun yung assurance mo kay Lord. O ito pa, Ephesians 1:13. Ina-assure ni Lord sa atin ito. Ephesians 1:13, mga kapatid. And now you Gentiles, tayo po yun, have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. He identified you as His own. Pagmamayari tayo ng Diyos. By what? By giving us His Holy Spirit, whom He promised long ago. Sumunod, verse 14. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised us and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Iyan yung katunayan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung laying of weight, yung pagbibitaw ng mga mabibigat sa buhay natin, mga importante, para bang tagal mong bitbit yan, tagal mo ng bitbit yan, magmula bata ka hanggang ngayon, bitbit mo yan. Hindi mo alam yung pala yung nagpapabagal sa'yo. Alam mo kung magtiwala ka sa Panginoon, mag-surrender ka kay Lord, yung attitude of surrender. Sige nga Lord, iiwan ko na to. Ito pala nagpapabagal sa akin. Anong iisipin mo pagkatapos mong gawin? Ilagay mo sa isip mo yan. Anak ako ng Diyos eh. Hindi ako babayaan ng Panginoon. Anak niya ako eh. Paano mo nasabing anak ka? Napupuspos ka ng Espiritu Santo. Garantiya ng Diyos yun sa iyo. Kaya yun na lang yung hope natin. Yun na lang siguro yung ano natin. Consolation. Yun na lang yung consolation natin. Pampalubag loob ng Panginoon sa atin para sa gitna ng kahit, hindi ko alam kung gaano kabigat yan o matinding pagsubok sa buhay. Yun na lang ang konsolasyon ng Diyos sa atin. Isipin mong anak kita, sabi niya. Because I have given you my spirit. Anak ka. Hindi ka, walang anak na pinabayaan ng Panginoon. And I hope tonight is the message comes to you tonight. Let's lay all the weight aside. Let us forget them. Iwan natin yan. Mahirapan tayong mag-move on. Mahirapan tayong dumating sa kalooban ng Panginoon. Amen. Let's persevere.
And perseverance, I told you, is more personal. Hindi ko pwedeng utos sa iyo, Sister Grace. Hindi pwedeng utos kay Brother Jun yun. Ikaw na nakakaalam nun at ang Diyos. Personal yun. And I invite you to lay every weight tonight. Kayo mga nanonood sa inyong mga tahanan, I want you to lay all the weight aside. Iwan nyo ang mga mabibigat na yan. Let us have this attitude of surrender sa Panginoon. Can we please raise our hands towards heaven? Lord, hallelujah. I'm laying all the weights, Lord, that easily beset us, Lord. Nagpapabagal sa paglago ko, nagpapabagal sa pangunawa ko tungkol sa iyo, nagpapabagal sa pagkakakilala ko sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ako. I am now willing to lay down all this. I am willing to forget all this, Lord. Bit-bit ko siya matagal na. Hindi ko mabitawan. Importante ito, Panginoon. But I need to do this. Because if not, I cannot persevere, Lord. Hindi ako makapagpapatuloy. Panginoon, patawarin mo ko. Matagal ko ng bit-bit ito. Tulungan mo ako, makaya ko, Panginoon. The attachment of this weight, Lord. The attachment and the personal attachment to this weight na aking bibitawan. Comfort mo ko, Panginoon. God, I pray in the name of Jesus. Help me, Lord. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Hallelujah. Talk to Him right now. Hallelujah. The Lord is telling us, let's persevere. Hallelujah. Let us not be weary. But if we will not be aware, hallelujah, of all our personal, hallelujah, status with the Lord, if we will not evaluate ourselves, we cannot persevere, brothers and sisters. I ask you tonight, with the love of the Lord, let us all, hallelujah, lay aside every weight that do easily beset us. In the name of Jesus. Come on, hallelujah, pray in the Lord Jesus. Pray in the name of the Lord. Speak, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, hallelujah, bitawan mo, hallelujah. Hallelujah, mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa iyo upang ikaw ay hindi makapagpatuloy sa Panginoon. Hallelujah. Lay them aside. Hallelujah. Leave them. Hallelujah. And trust the Lord. That's the best way to demonstrate your surrender is to trust Him in all His ways. Sige, hallelujah. We have more time to pray. We are here, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, Jesus. Hallelujah, bitawan mo, hallelujah. Mga bagay na nagbibigay sa iyo ng mabigat na pasanin.
Hallelujah. Hallelujah. At ikaw ay magtumulin sa pagsunod kay Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Let us evaluate ourselves tonight. Hallelujah. Hallelujah. The subject of perseverance is for those people who they already serve the Lord. Hallelujah. For the longer years. This is for you. Hallelujah. For you to know that the Lord is requiring us to persevere. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah.